pinaka-the best po. Di rin magbabago, bisan pa magpasan ko. Abrihan at radyo, star. Diyo na kita, bisan mahingain, star. Diyo na kita, durungan na kita. Natanan, pangyakan, mas na naka-star. Radio ka, idol kita. Pinaka-the-best na rin mo. Ipapapatihin ko. Nagkakatanggal problema. Basta napapamutin ko. Di na naghahataging kalipay. O tumangsanggay. Oh, 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 oh. Yeah, yeah. Oh, oh, oh. Kamot ng megwa. Mga tatagayan. Sa radyo ang kabalungan. 106.1. Ang susunod na programa ay Rated G. Ito ay pwede sa lahat ng nakikinig. Para sa pagmamahal sa bayan, buong pwersa naming ibibigay sa inyo ang mahalagang impormasyon sa ngalan ng pagbabalita at serbisyo publiko. Kaagapay natin ang Star Radio News and Public Affairs. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na ang Morning Balita. Morning Balita. Mga kaganapan, mga pangyayaring dapat malaman ng sambayanan. Dito lang yan sa 106.1 Star Radio. Live Morning Balita. Maganda. Magandang umaga Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang umaga Catbalogan City. Good morning. Good morning! Ito na po ang morning balita mga kababayan. Araw po ngayon ng Lunes. Good morning! Good morning! Morning Balita. Kababayan, para po sa ating headlines. Or headlines muna tayo. Headlines, China pinasok na food security ng Pilipinas. Ayon po sa PEOCC. Morning Balita. Samantala sa ibang headlines mga babayan, go! Maharap sa election offense ayon po sa COMELEC. Morning Balita. Hoy, siguro naman hindi nyo ito malilimutan si Congressman Teves. So dating Congressman Teves may babalik na sa Pilipinas ngayong Hulyo. Ayon po sa Department of Justice. Morning Balita. Sa iba pang headlines, 4 patay, 14 ang sugatan sa pagsabog sa bodega ng Paputok. Morning Balita. Hindi pa nga magpapasko, no? Talagang meron ng mga naputukan, no? Mga kababayan, talagang matindi to. Morning Balita. O Mr. Ha, natapilok lang si Mr. Tipok sa kuryente sa Camarines Sur. Abangan po ang balitang yan, mababayan, sa iba pang provincial news. Pangulong Duterte o dating Pangulong Duterte namataan sa Tacloban kahapon. Morning Balita. Ang detalye po ng mga balitang yan ay susunod na. At ang programang niyo pong napapakinggan natin sa atin po ng Premium D3.
Vitamin D3 na mayroong Premium D3. Ang bagong Vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3. Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka. Premium D3. Subok na makatutulong sa kalusugan. Mababayan, hindi lamang ang mga illegal na Philippine offshore gaming operators or SPOGOS ang pinagkakabalahan ng China, kundi pati umano ang food security ng Pilipinas ay pinasok na rin. Ito ang sanabi ni Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director at Undersecretary Gilbert Cruz, kung saan kumikilos na ang China sa pagbili ng ilang lupain na pinagmumulan ng supply ng bigas. Talagang matindi to mga kababayan, dahil pati na pala yung food security rin, talagang yun ang mahirap. Ano ba to? Ba't bigla nawala? Parang may sabotaya yata dito mga. Wait lang ha. Talagang Odds IV. ayan, wait lang po. Iyan na po. Sinabutahin yung news natin. So mga kababayan, ayon kay Cruz, gamit ang ilang kinatawan, uupa muna yung mga Chinese hanggang sa bibilhin na ang mga lupa ng magsasaka sa Palawan, Nueva Ecija at ilan pang mga lalawigan na pinanggagalingan ng bigas. Badaw, grabe. Ito, pahayag po ni Cruz, hindi lang yung pagbili ng ginagawa nila. Ang unang ginagawa nila, yung upahan ng 80,000 hanggang 100,000 yung rice field per hectare po yan. So kung ikaw yung magsasaka, sigurado ng kitaan dyan. 80,000 hanggang 100,000, di ba? Yung isang hektarya ay paano na lamang kung mayroon kang, sabihin na lang natin, 4 hanggang 10 hektaryang lupain. O, di ba? Times mo 80,000, di 800,000 yan. Per month. Grabe to. Sinabi ni Cruz, mga babayan, na matutuwa ang mga magsasaka dahil hindi na sila mahihirapan sa pagsasaka, bagkus ay kumikita sa upa ng mga dayuhan. Pero talaunan, baka ang mga dayuhan na aniya ang mag-control sa food security ng Pilipinas. Talaga naman, oo. Bunsod nito, sinabi naman ni Cruz na makipag-ugnayan sila sa Department of Agrarian Reform or DAR at Department of Interior and Local Government upang ipaalam sa mga lokal na pamahalaan ang nangyayari sa kanilang nasasakupan na maaari nilang imbestigahan. Payo ni Cruz, mga babayan, sa mga magsasaka, huwag magpasilaw sa malaking halaga at sa halip ay sinupin ang kanilang lupain lalo pa at binibigay naman ng pamahalaan ang lahat ng tulong sa mga magsasaka. O yan ang mahirap dyan mga kababayan. Yan ang Oo nga naman pwedeng gawin yan. Alam mo naman natin mga Chinese dyan. Oo, di ba? Yung mga ginagawa nila ganun. Po, mga babayan, grabe sa iba pang balita ha. Plano manong maghain ng Commission on Election o ang Commission on Election, COMELEC, ng election-related offense sa case laban naman kay suspended Bambam Tarlac Mayor Alice Go. Matapos bunyag ng National Bureau of Investigation na nag-match ang fingerprints ng alkalde at ng Chinese na si Go Ha Ping. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, misrepresentation ang kasong maaring ihain ng Paul Bade labang kay Go or motu proprio, diba? O sariling pagkukusan nito.
Matatanda naman na naghain ng Certificate of Candidacy si Go sa pagka-alkalde ng Bambang noong 2022 elections at lumagda siya ng deklarasyon na siya ay isang Pinoy at hindi isang permanenteng resident o emigrant sa isang dayuhang bansa. Ani po ni Comelec Chairman Garcia, maaari ring maharap si Go sa kasong perjury dahil sa pagsisinungaling under oath at falsifikasyon naman o pamimiki ng mga pampublikong dokumento na may hatol na 3 hanggang 5 taong pagkakulong. Nanindigan naman rin si Garcia na ang batas ng bansa ay aplikable sa lahat, maging Pinoy ka man o sa dayuhan, kahit sila ay nahalal sa nasabing eleksyon. Talaga naman mga kababayan. So ako mapatunayan yung sigo, talagang klaro yan na nagmaang-maangan. Gusto pang gulangan yung ating gobyerno Imagine, 13 years old pa lang daw, may pumunta na dito na kamukha o ka-fingerprint, no? Ni Go, ni Alice Go. At napag-alaman ng NBI, base sa record po ng fingerprint mga babayan, ay nakilala nila na ang pangalang si Mayor Go, Alice Go, at itong si Guhaping ay pareho ng fingerprint, pareho ng kamay. Kaya pala hindi mo alam yung liron-liron sinta. Kasi taga ibang planeta ka pala. Ayusin mo yung pagpapalusot, Mayor. Sa ibang balita mga babayan, Teves may babalik sa Pilipinas sa Hulyo. Kumpiyansa po ang Department of Justice na may babalik na sa Pilipinas ang puganteng si dating na Negros Oriental Congressman Arnolfo Teves sa Hulyo. Matapos saburan ng Timor-Leste ang extradition, sinabi naman ni DOJ spokesman Meiko Clavano na nagawa ng DOJ ang mga hakbang para masiguro ang tagumpay sa kasong extradition na isinampa sa loob ng 40 araw na deadline at malakas ang argumento ng pamahalaan. Inihanda naman na rin ng DOJ ang pansamantalang kulungan ni Teves na maaring sa NBI, PNP facility o depende na rin sa nasabi ng bababang korte. Si Teves ay may 30 araw na para ihain ang motion for reconsideration at i-review ito ng Court of Appeals ng Timor-Leste bago magdesisyon. Si Teves naman ay ang pangunahing suspect mga kababayan sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Ruel Digamo at iba pa noong Marso 2023. Iginit naman ni Clavano na ang hiling na political asylum ni Teves ay walang impact sa kaso dahil ayon sa impormasyon ay hindi na siya pagbibigyan pa. Oo nga naman. Alam mo may mga iba talagang mga tao na ginagawa nila para hindi sila maibalik sa kanilang bansa. Ginagawa nila, pumupunta sila sa ibang bansa o naglalaya sila hindi ko alam kung naglalaya o nagbabakasyon. Kayo na pong bahala dyan. Na yun, parang na lang, ginagawa nilang dahilan para, kasi may mga bansa na, oy, pag andito ka na sa amin, hindi ka pwedeng ipauwiin. Diba? Tulad po ni dating NPA leader na si Joma. Diba? Alam na ng gobyerno, andyan siya nakatira. Saan yun? Sa Switzerland ba yun? Diba? Hindi siya basta-basang napaiuwi. Ganon yung mga ginagawa ng mga ibang tao or mga tiktiko. Sa ating pong balitang probinsyal, mga babayan, nahatid po sa atin ng Mamitas Quality Bread. Kasama na rin po ang Big Boss Coffee at ng Gabon Herbal Products. Siyempre yung Santon Plus Gold. Alam nyo ba na 4 po ang patay habang 14 naman ang ibang sugatan matapos ang sunod-sunod na pagsabog sa loob ng isang budiga na may mga nakaimbak na pyrotechnics at firecrackers sa barangay Tituan, Zamboanga City ng nakaraang Sabado ng hapon. Sa mga hiwalay na ulat ng mga opisyal ng Zamboanga City Police Office at ang mga kawani ng City Disaster Risk Reduction and Management Office, 4 na katao at sa kanila ay minor de edad
ang mga nasawi sa nasabing insidente. Sa kasalukuyan, inaalam pa rin po ng mga otoridad ang pagkakalanlan ng mga nasawi. Talagang matindi yung impact siguro. Maagap namang naisugod ng mga emergency responders sa batibang pagamutan ang 14 na kataong nagdamo na mga sugat sa sanhi ng serye ng pagsabog. Ilan sa kanila ay mga bata at mga babae. Nakutos naman ang direktor ng Police Regional Office 9 si Brigadier General Uwen Joey Masaudji ng malalim na investigasyon sa nasabing insidente. Samantala, tinek naman ni Mayor John Dalipe, ang chairman ng Zamboanga City Disaster Restoration and Management Council, ang ayuda para sa mga pamilya ng naiwan at mga na-ospital sa na rin ng nasabing incident. Sa pinakahuling balita, may habol pala pa mga bayan. Nawi naman sa Thredia ang paglalakad ng isang mag-asawang mamamakyaw labang sana ng mais na pambinta nila ng matapilok ang mister at nangisay matapos makuryente sa nakalaylay na kable ng kuryente sa Borok 6, Barangay Awayan, Libnanan, Camarines Sur sa makaluan ng umaga. Para naman nasawi sa malakas na voltay ng kuryente tumulay sa katawan ng biktima na itinago na sa pangalang Andy, 54 anyos, vendor ng residente na naturang bayan. Sa ulat, dakong alas 8:30 ng umaga, naglalakad ang biktima kasama ang meses nito sa Barangay Road ng naturang lugar para mamili ng mibibintang mais sa mga magsasaka ng matapilok at natumba. Ngayon pa man, sa kamalasan ay biglang napasubsob ang mister sa gilid ng kalsada ng matapilok kung saan naman ay nakalaylay na kable ng kuryente ng kasureko dahilan para siya agad mangisay. Mabilis namang sinaklolo ng mga residente ang biktima pero patay na ng kanilang abutan sa nasabing lugar. Wow naman. Kababayan, bago po tayo magtapos, alam nyo ba na nagtungo po si dating President Duterte sa Archdiocesan Shrine of Santo Niño sa Tacloban City? Kakakulog madlaw, ano? Ponyo, kailan ba yung kasampalok? Ay, tama, kakulog. Kakulog, Ponyo 30, di ba? Kasama po niya si Mayor Sebastian Basi Duterte, Mayor po ng Davao. Paparuan ba kasangkayan niya may balak ang mag-amay ng komendato ang pagkasandero 2025 midterm election? So para ito natin Vice Presidente nga iya-anak mismo si VP Sara. Kababayan, yan po ang ating mga balita ngayong araw po ng Lunes. Hanggang sa susunod, ito ang inyong naging tagapagbalita, Jar Marbok, para po sa Morning Balita. Morning Balita! Morning Balita po, hatid sa atin po ng Big Boss Coffee, Mark Cafe at siyempre ang Mamitas Quality Bread. Kay rami nang nagdaan, hanggang ngayon ang Mamitas ay nandyan. May kalidad at malasang tinapay, sana all ito ang kapitbahay. Hindi ka lang mabubusog, katawan mo din ay lulusog. Chiffon cake at siopaw, maeengganyo ka sa amoy balay. Wow! Ano pang hinihintay nyo? Tara na! Mamitas Quality Bread, sigurado ka, ito ang ating daily bread. Wow! Mamitas Quality Bread. Ang paborito nga tinapay ngan cake kay Eastern Samar, aatin ha Western Samar, Hakat Bulugan City, Mamitas Quality Bread Shop. Opening on Monday, April 22, Del Rosario Street, tupad na itong BPI ng tabok itong RCBC. See you there!
Are you looking for a perfect place where your favorite coffee is there? Want to chill out and relax all by yourself? Or hang out with friends, family, and business partners? Well, there is only one place to go, and it's Big Boss Coffee. Yes, Big Boss Coffee, the place where you are the boss. Have fun and enjoy their foods, drinks, and coffees with amazing taste. So relaxing, feel good. Big Boss Coffee, located at Unit 4, 2nd floor, Shell Diversion Road, Barangay Cantlapuas, Catbalogan City, Samar. Or you may visit their Facebook page, Big Boss Coffee Catbalogan. Big Boss Coffee also have the Cloven branch and now open to serve you. Visit them at Level 2, Robinsons North, Abukay, Tacloban City, near Daiso, Japan. And you may visit their Facebook page, Big Boss Coffee, Robinsons North, Tacloban. Big Boss Coffee, the place where you are the boss. Magpapadala ng package? Sa ML Moves by M. Luwilier ka na. It's as easy as 1, 2, 3. 1. Iabot ang item para ma-check at ma-assess. 2. Bayaran ng shipping fee. 3. Kunin ang kopya ng waybill. Ang dali, di ba? Sa ML Moves ka na. Maaasahan lagi mula sa M. Luwilier. Tulay ng pamilya.